Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G. Another day, another episode of All About G. Today is December 29, 2023. Ilang araw na lang talaga, tapos na po ang 2023. Ano yan? Paano yan? Ang bilis ng mga araw. 2024 na naman. Oh my gulay. So ano ba yung mga New Year's resolution po natin? Nakalista na ba yung mga New Year's resolution nyo? Ano ba yung nakasulat dyan? I bet 40 to 70% po ng mga New Year's resolution natin last year ay ganoon pa rin yung ating sinusulat para sa New Year's resolution next year. Paano yan? Hindi naman natin nagagawa, di ba? Normal lang naman yan dahil po tayo meron tinatawag na procrastination. Yung ibig sabihin ng procrastination is bukas na, soon. Bahala na si Batman. Yun mga ano natin dyan. So, ako po, hindi na ako gumagawa ng New Year's resolution. Nagpipray na lang po ako. Nag-thank God na po ako ng mga blessings na matatanggap ko dahil po, syempre, as we go along our lives, our days, let's just take one step at a time. So, may mga inspiration tayo, may mga goals naman tayo, pero let's just take one step at a time and be grateful, be thankful. You have to take care of the present. Yung sabi nila, take care of the present. Ngayon po yung ating aalagaan. You have to do your best on the present. Dahil po, ang present po ay mag-determine ng future. So, ano ba yung ibig sabihin ng present? Diba, present is ngayon. Pwede naman, yung present is, teacher, I'm present. Present or absent. Present is, nandyan ka. Kasalukuyan. And, the other meaning of present is, regalo. So, I just received a present. So, yung present natin is regalo yan from God. So, pag sinabing present, dapat ay pangangagala. Ay, patay tayo dyan. Aalagaan po natin yung present dahil yun ang regalo. So, pag may bumigay sa iyo ng isang bagay from your special someone, that's a present, right? So, ano ba yung ginagawa mo? Pag binibigay sa iyo from your special someone, inaalagaan po natin talaga. Kaya, ayun, binibigyan po tayo ni Lord ng blessings, ng mga regalo araw-araw. At isa sa mga pinaka-biggest blessing, miracle ang tinatawag dyan is ang ating yung breathing po natin. Yan ang isang malaking miracle. Kasi pagkagising natin sa umaga ay tayo buhay. Life. Breath pala, hindi breathe. Breath. So yun yung ating greatest miracle every day. Kasi alam niyo naman na kailangan natin ang pananalig sa Diyos. O ikaw ba, para tanungin ka, may faith ka ba kay Lord? Faith is very important dahil yun yung magbibigay sa atin ng strength and foundation. Kailangan talaga mananalig po tayo na meron tayong Diyos na mapagmahal, meron tayong Diyos na gumawa at lumikha po sa atin at binigyan po tayo ng tsansa para ma-experience ang kanyang creation po dito sa mundo. So, sa mga kaibigan natin dyan na super stressed, na lahat ng mga problema po ay gusto po nilang akuin. Lahat po ng mga solusyon po ay gusto nilang hanapin. Tao lang po tayo. At pare-pareho po tayong ginawa at dinikha ng ating may kapal. Ikaw, ako, yung mama mo, yung kapatid mo, pare-pareho tayong sinilang sa mundo para i-experience po ang tinatawag nating life. So, hindi tayo binigyan ni Lord ng responsibility para alagaan ang mundo. So, the primary goal is to enjoy and live each day according to His will. Binigyan po tayo ni Lord ng sariling freedom and free will natin
para makapag-isip at para gumawa kung ano yung gusto, para gawin ang ating gusto. Bumigay din siya ng kanyang mga rules and commandments at depende na po yan sa atin kung susundin natin yan. Depende kung ano yung sinusunod mo, kung ano yung konsepto mo sa buhay, at hindi po tayo pinipilit ni Lord. Kaya iba-iba din yung mga blessings na natatanggap natin. Iba-iba din yung ating mga tinatawag na fate, F-A-T-E, yung ating mga destinies, ang ating mga choices, mga options, dahil po diyan. So hindi tayo pare-pareho. Kaya kung anong meron siya na wala ka, ay dapat maging grateful tayo. Hindi tayo pare-pareho, hindi tayo lamang sa isa't isa. At ano lang yan, balance of nature po yan. Dahil po ay hindi tayo pwedeng pare-pareho tayo. Hindi pwedeng pare-pareho tayo ng itsura, pare-pareho tayo ng status, pare-pareho tayo ng asawa, ng mga anak. Hindi pwede yan. May tayo ay unique from each other. Kung anong blessings na tatanggap mo, yan ay para talaga, ay nakalaan talaga para sa iyo. Kung ano yung natatanggap ng ating kapatid, ng ating kamarites, ating kaibigan, yan ang nararapat sa kanya dahil yan ang destiny niya. At yan ang ginawa ni Lord para sa kanya po yan. Kaya we have to be very grateful kung anong meron po tayo. Dahil po ay nakasulat na po iyan sa aklat ng buhay natin. Alam na ni Lord kung ilan yung strands ng buhok natin. Alam ni Lord kung ilan o kailan po tayo pinanganak at mamamatay. Kaya all you have to do is just be grateful. Ibalik natin yung glory kay Lord. At syempre, maging maging loving and respectful sa isa't isa. Right? So, yun ang ating yun ang pinaka-importanting gawin natin dahil po sa mundong ibabaw ay pantay-pantay po tayo. Kahit na official ka pa o kahit na may position ka pa sa gobyerno or kahit na mayaman ka, pinakamayaman ka pa sa buong mundo, pantay-pantay po tayo. Dahil pareho tayo linikha ng ating may kapal. Pareho tayong creation. Kumbaga, pareho talaga yung mission natin sa buhay na mag-enjoy at gawin kung anong gusto natin gawin. So yung freedom at free will po natin ay depende na po yan sa atin. Kaya pero importante dyan ay magkakaroon po tayo ng ating mga mentors. So mentors po ay kung kanino ka po nagsisik ng information, kanino ka po nagsisik ng guidance. Yun ang mga pinaka-importante. Saan mo ba kinukuha yung inyong knowledge, yung inyong researches, yung inyong faith. Siyempre, kailangan po nasa tamang lugar po tayo. Kaya hindi tayo lahat-lahat ay may pareho tayong karanasan, pare-parehong faith, pare-parehong fate, pare-parehong destiny dahil po iba-iba din po yung napupuntahan natin. Kaya ini-encourage ko po kayong lahat, tayong lahat, na maghanap po tayo ng tao o magbasa po tayo ng Bible o maghanap tayo ng media kung saan po tayo ay makadevelop ng ating trust and faith kay Lord. Pero syempre marami na rin yung mga false na mga yun, ng mga prophets. Pero ayun, Bible is the very best. Kung gusto nyo, basa tayo ng Bible every day. At yan ang makakatulong po sa atin. And then syempre may mga spiritual advisors. Maraming spiritual na mga religious or spiritual na mga articles sa YouTube, mga kanta na praise and worship. Yun ang mga isa sa mga importante. Yung kinakanta at lumalabas po sa bibig natin, yung mga praise and worship, gospel songs na all about God. Yun yung mga magagandang ating pakinggan. At siyempre pag nakikinig po tayo sa mga kantang maraming mga hidden meanings, at syempre yung iba dyan ay direct meanings din ng mga all about violence and sex, ano dyan, yung pagsasagot sa mga magulang and reklamo, giyera. Yun talaga yung isa sa mga
medium ng demonyo para po tayo ay agawin. Kaya as much as possible po ay tayo ay makinig po sa mga praise and worship songs, mga sweet songs, relaxing songs, and of course, we have to be with Mother Nature. So as much as possible ay huwag magtago sa loob ng bahay. Kung may chance po ay ayun, lakad-lakad din man time sa may damo-damo or sa damuhan or sa park at or sa minsan sa beach. Kailangan natin yan kasi kailangan natin ng relaxation at kailangan natin ma-absorb ang good energy, ang good vibes from Mother Nature. So kung ikaw ay palaging nakakulong sa kwarto, nakahawak lang sa cellphone at saka sa TV at wala nang ginagawang iba pa, mag-isip-isip na po tayo. Kailangan na po tayo maglakad-lakad at mag-jogging-jogging, magpapawis talaga. So we can do that by, of course, exposing ourselves under the sunlight. And the best time, as I mentioned from my previous lecture, the best time is when the infrared light is really high. Infrared light at ang kalaban niyan or ang opposite niyan is ultraviolet rays or ultraviolet light. So ang infrared light po ay sa umaga po 'yan. Around 5:10 to 5:40 ng umaga. At pwede pa 'yan mag-extend hanggang 7 in the morning. Pero once tumataas na pong sunlight at kasi numinipis na rin yung ozone layer natin. Pero bumabalik din, nagre-repair yan self-repair yan yung ating ozone layer. So pag medyo mataas na po yung sikat ng araw, like around 11 o'clock to 4 o'clock in the afternoon, yan na yung masakit. Ultraviolet light or ultraviolet rays na naman yan, which can cause skin damage or burning sensation, sunburn, yun. So kung maaari po ay the best time na tayo ay mag-exercise, lumabas sa ating mga front and backyard or lawn at pumunta ng park ay sa umaga po, usually around 5:10 to 5:40 or to 6:30, depende kung mainit na or yung panahon or walang araw. So kasi merong mga lugar na ganung oras ay madilim pa rin. Pero pwede yan, huwag na hintayin ang sunlight, ang sun para lumabas. Kasi meron tayong energy na nanggagaling po sa ground. Yan yung mga energy na kailangan din natin sa umaga. Yung time na kung saan maingay po yung mga ibon. Mga around 5:10, 5 to 4, 5:30, 5:40. Dahil po ay nararamdaman po nila na merong energy na lumalabas po sa ground at saka sa ozone. Kaya ikaw or ako or tayo, pag may chance, that's the best time po para lumabas po tayo. 5:10 to 5:40 or 5 or let's say 6 to 6:30 the maximum. Pwede natin gawin yan. So pwede tayong maglakad-lakad sa may park or sa backyard po natin. Kung malinis naman po yung ground, lalo na pag hindi semento, pag hindi ba rubberized or may linoleum yung sahig natin or yung lawn natin, ay tatanggalin natin yung ating tsinelas, sapatos, medyas, kung ano man yung naghihinder ng connection ng balat mo sa sahig or sa lupa. So yan ang tinatawag nating earthing or grounding. Importante po yan. Kaya kung as much as possible po, gawin natin yan araw-araw. Kung ginagawa ko na yan araw-araw. The reason why kung bakit i-prevent natin ng mga linoleum at saka yung mga rubberized kung yan yung sahig, dahil po ay nagpe-prevent yan ng nagpe-prevent yan ng connection na sa balat mo at sa lupa, sa ground. Walang ground yan. Pero kung pag nakapaa po tayo, mabawa, naglalakad po tayo sa grass, yun yung the best, or sa beach or sa tubig. Ayan, maganda yan. Alright, mga masters, at appreciate ko naman talaga ang namin ni G at ang aking pamilya, ang inyong mga efforts, sa inyong love and support sa ating All About G Daily Vlogs. Maraming salamat po ulit at kita-kits tayo bukas. Okay, God is great. Yahoo!